Ang mga tinamaan ng sumpa ng aswang sa Los Buena ay nagsimulang makaranas ng malalang sakit. Ang karamihan sa kanila ay naging ganap na aswang na at nag-umpisa na ring sumalakay. Sa kanilang pag-atake, ang buong baryo ay nabalot ng takot. Walang nagawa ang doktora at albularyo kundi takbuhan ang kanilang mga pasyente na gusto silang sakmalin. Sa loob ng isang bakanteng kubo, nagkasama-sama sina Doktora Gwyneth, Makoy, Mang Alfonso at albularyong si Conrad. Hindi maintindihan ni Gwyneth kung anong nangyayari. Ani Conrad, ginawa ng matandang aswang ang sumpa upang maranasan din ng mga taga-baryo ang naranasan niya bilang aswang. At mukhang nahuli na sila ng dating para sagipin sila. Kailangan nila ngayong magtulungan para maisalba pa ang mga natitira. Ani Gwyneth, kailangan niya maturukan ng pampatulog ang mga pasyente nang sa gayon ay magawa nila ng paraan na magamot sila habang wala silang malay. Nag-alinlangan si Conrad dahil hindi niya alam kung tatalabas sa mga bagong aswang ang pampatulog na sinasabi ng doktora. Tinanong niya kung dala ba nito. Napangiti na tila napapahiya si doktora dahil wala naman pala siyang dala. Pero may alam daw siyang mapapagkuhanan nito. Sa kaibigan niyang tagabayan lang. Napakamot na lang ng ulo si Conrad. Anang dalaga, bukas na bukas ay magpapasama siya sa pinsan na si Makoy para makuha ang kailangan nila. Panakanakay nakakarinig sila ng mga singasing at sigaw ng mga bagong aswang, pero wala pa silang magawa. Sina Makoy at Mang Alfonso ay nakatulog sa kabila ng takot at pag-aalala. Si Gwyneth naman ay hindi mapakali. Naiwan niya kasi sa mesa ang laptop niya kanina, pati cellphone niya ay nahulog sa pagtakbo nila. Panay ang silip niya sa labas para makita kung ano nang nangyayari. Iniisip pa rin niya na may kasagutang medikal ang nangyari sa mga pasyente. Sinabi niya kay Conrad na posibleng virus ang kumalat sa katawan at utak ng mga pasyente at hindi totoong dahil sa sumpa ng isang aswang kaya sila nagkaganon. Sinanyasan ni Conrad ang doktora na tumahimik dahil kailangan niya mag-focus sa ginagawa niya. Nilapitan ni Gwyneth ang binata at tinanong kung ano bang pinagkakaabalahan nito. Pangontra raw yun sa aswang. Gagawin niyang bala sa pana niya. Iniabot ni Conrad ang sandamakmak na bawang mula sa backpack ng tiyuhin na si Mang Alfonso. Para raw magkaroon ng silbi ang doktora ay dikdikin nitong mabuti ang lahat ng mga bawang na yon. Tumaas naman ang kilay ng dalaga. Hindi raw siya nagdoktor para lang magdikdik ng bawang pangontra aswang. Sinabi naman ni Conrad na sa ganong sitwasyon ay hindi naman siya tatanungin ng aswang kung anong propesyon niya bago siya kagatin, kaya walang magagawa ang diploma niya. Wala nga nagawa si Doktora Gwyneth kundi ang magpitpit ng mga bawang habang si Conrad ay inihanda na ang sarili sa pag-oorasyon. Pumikit ang binata at saka pabulong na umusal ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Hindi naman maiwasan ni Gwyneth na mapatingin sa albularyong nakapikit. Noon lang niya napansin ang mala Antonio Sabato Jr. na itsura nito. Si Antonio Sabato Jr. ang idolo ng nanay niya noong araw. May maamong mukha at biloy sa pisngi. May kung anong estrangherong damdamin ang sumulpot sa puso niya sa isang saglit lang na pagsulyap sa gwapong albularyo. Hindi niya namalaya na nakatitig na pala siya rito. Nang biglang dumilat ang binata at nahuli ang tingin niya, agad namang siyang tumayo at lumapit dito sabay sampal sa muka. Tinanong siya ng binata kung bakit niya iyong ginawa. Anya, nakita kasi niya ang insektong dumapo sa pisngi nito. Pagkuway, nahihiyang bumalik sa pwesto niya si Gwyneth at itinuon ang mga mata sa dinidikdik na bawang. Hindi na niya napansin na siya naman ang tinitigan ng binata. Umaga, nakiramdam si Conrad sa paligid. Magkaiba sila ng plano ni Gwyneth. Ang gusto ng dalaga ay mapatulog lang ang mga bagong aswang tapos ay ikukulong nila habang gumagawa sila ng paraan na malunasan ang malalang sakit ng mga ito. Si Conrad naman, ang balak niya ay tapusin na isa-isa ang mga naging aswang dahil wala na raw pag-asang bumalik sa normal ang mga ito. Kaya nagdesisyon silang maghiwalay na landas sa paglabas sa kubo. Ang mga bagong aswang, tulad ng sinabi ng albularyo, ay pansamantala lang nawala sa katinuan. Sa pagsapit ng umaga ay bumalik sila sa kanilang isip, subalit nanghihina pa rin ang mga katawan nila. Nagpuntahan sila sa bahay ng kapitan at humingi ng tulong para sa kanilang kalagayan. Nasaksihan iyon ng magpinsan. Ani Makoy,
Hindi na pala kailangan ng pampatulog dahil kung makikipagtulungan sa kanila ang mga bagong aswang ay pwede silang kusang magpagapos o magpakulong habang sila ay ginagamot. Ani Gwyneth, kakailanganin pa rin nila dahil kung mapapasin daw ni McCoy ay konti lang ang mga bagong aswang na humihingi ng tulong. Yung lalaki raw ng malaki pa naman ang pangangatawan ay wala roon, pati ang iba pa. Ang ibig sabihin ay tinanggap ng mga ito ang pagiging aswang nila. Sila ang naghasik ng lagim kagabi na pumatay sa ilang mga taga-baryo. Inaya na ni Gwyneth si McCoy. Kailangan na raw nilang makuha ang mga kakailanganin nila bago ulit magdilim. Tama ang hinala ni Dr. Gwyneth. Sa mga sandaling iyon ay palihim ng sinusundan ng magtiyuhing Conrad at Mang Alfonso ang grupo ng mga lalaking aswang. Huminto ang grupo sa pusod ng gubat. Ang pinakamalaki sa mga lalaki ang tumayong leader nila at siya ay nagngangalang Lodovico. Anito, isang biyayang nasa balat kayo ang nangyari sa kanila. Ang pagiging bagong aswang ang magiging daan upang mapagharian nila ang bawat baryo, ang bawat bayan, hanggang sa lahat na ay masakop nila. Itinaas niya ang isang kamay sabay sigaw ng mabuhay ang mga bagong aswang. Sinundan naman iyon ng mga kasama sa grupo. Nang biglang bumagsak ang isa sa kanila nang masapul ng pana ni Conrad na may pahid ng katas ng bawang at orasyon. Agad umusok ang katawan ng aswang, nangisay at bumagsak sa lupa. Nabigla si Lodovico. Mabilis silang nagkubli ng iba pang mga kasama. Mula sa pinagkukublihan ay luminga at hinanap ang kalaban. Nakumbinsi ni Dr. Gwyneth ang kaibigang lalaking doktor na ibigay sa kanya ang mga gamot na pampatulog, gayon din ang iba pang mga gamot na kakailanganin niya gaya ng antibiotic. Pati ang motor nito ay hiniram niya dahil mahirap daw gamitin doon ang kotse kaya't iniwan niya muna sa kaibigan ang kotse niya. Si Gwyneth mismo ang nagpatakbo ng motor dahil mas mabilis siyang magpaandar kaysa kay McCoy. Kailangan nilang magmadali dahil ayaw nilang abutan ng dilim. Mabilis naman silang nakarating sa baryo. Pagdating nila ron ay agad inihanda ni Doktora ang mga gamot. Ang nilapatan muna niya ng pansamantalang lunas ay ang mga sugat ng mga bagong aswang na nais makabalik sa pagiging normal. Tapos ay pinainom niya ang mga ito ng antibiotic para sa sugat. Napatingin siya sa langit, pababa na ang araw, kaya't sinabihan na niya si Kapitan Chody na oras na para igapos at ikulong ang mga bagong aswang. Kailangan din kasing ikulong para hindi na maulit ang pagkalas ng tali ng mga ito. Agad namang kumilos si Kapitan at kanyang mga tanod. Habang patuloy si Gwyneth sa pagre-research tungkol sa sitwasyon ng mga kakaiba niyang pasyente, ay humahangos na dumating si Mang Alfonso. Sugatan at duguan. Aswang daw ang may gawa niyon. Agad namang hinanap ni Gwyneth ang albularyo rito. Ani Mang Alfonso, pinatakas na siya ni Conrad. Naroon pa ito sa pusod ng gubat at patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang. Mabisa raw ang ginawa nitong bala ng pana, ngunit maraming bagong aswang ang umanib sa tumayong leader na si Lodovico, kaya nahirapan sila. Kinuha ni Gwyneth ang baril na ang bala ay pampatulog. Makakatulong daw yun. Sinabihan niya si McCoy na gamutin si Mang Alfonso, tapos ay tumulong sa pagbabantay sa silid na pinagkulungan sa mga bagong aswang. Pupuntahan niya ang binatang albularyo para saklolohan. Paubos na ang bala ng pana ni Conrad, ngunit ang mga aswang na kalaban niya ay hindi pa. Hindi pa rin niya nahuhuli ang leader na si Lodovico. Marami na siyang tinamong kalmot at kagat, pero hindi siya nasisiraan ng loob. Buo pa rin ang tiwala niya na magagapi niya ang mga ito. Isang aswang ang umatake sa kanya mula sa likuran. Nakipagpambuno siya rito, ngunit nakubabawan siya. Agad naman niyang naitusok sa sentido nito ang bala ng pana, kaya natigilan ang aswang. Mabilis na naapektuhan at tumumba sa kanya. Nag-iisa na lang ang pamana niya, pero hindi pa niya nagagapi ang leader. Nang mula sa puno ay nilundag siya nito. Natumba silang dalawa at nagtagisan ng lakas, nagpagulong-gulong sa mabatong lupa. Nang akmang sasakmali na ni Lodovico si Conrad ay bigla itong natigilan, kaya pala'y tumama sa likuran niya ang bala ng pampatulog mula sa baril ni Gwyneth. Tumayo si Lodovico at humarap sa dalaga, saka ito umangil ng ubod lakas, nakakabingi at masakit sa tenga. Napaatras si Gwyneth nang tangkang aatakihin na siya nito.
Subalit bago pa nito magawa ay mabilis nang umepekto rito ang pampatulog. Unti-unti itong napaluhod at saka bumagsak. Sinamantala ni Conrad ang pagkawala ng malay ng aswang, itinarak niya rito ang huling bala ng pana niya. Ilang saglit pa at umusok na ang katawang lupa nito at tulad ng nangyari sa mga umanib sa kanya ay naging abo rin siya. Sa tuwa ay nagyakap ang doktora at albularyo. Masigit nilang naunawaan ngayon ang sitwasyon kaya patuloy silang nagtulungan sa pagliligtas ng mga natitirang bagong aswang. Puspusan ang ginawang pagriritual ni Conrad para maalis ang sumpa sa mga taga Los Buena. Iba't ibang orasyon ang sinubukan niya bago niya tuluyan na pawalang pisa ang sumpa. Matapos iyon ay chinek naman ni doktora isa-isa ang kalagayan ng pangangatawan nila upang masiguro na wala ng problema. Lubos ang naging pasasalamat ni Kapitan Chody sa dalawa. Bago naman naghiwalay ng landas ay tinanong ni Conrad si Quinette kung pwede bang magpa-regular check-up sa kanya. Ngumiti ng matamis ang dalaga. Siya nga raw sana ang magpapa-albularyo dahil sa tingin niya ay nagayuma siya ng isang albularyo. Tapos nagkatawanan sila. Nagkatinginan si Mang Alfonso at Makoy, nagkasundong tumalikod. Sa pagtalikod nila ay saka naglapat ang labi ng doktora at ng albularyo.